Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katarungan? Halina't pakinggan natin ang mga bulong ng nakaraan na pilit kumakawala sa mga pader ng isang marangyang hasyenda. Sabi nila, ang lason ay hindi laging mapait. Minsan, ito ay matamis, mainit at inihahain ng taong pinakamamahal mo. Sa mundo ng Hacienda Balangaw, ang katotohanan ay isang laro kung saan ang taya ay hindi lang kayamanan, kundi pati na rin ang inyong kaluluwa. Mainit ang singaw na nagmumula sa porselanang tasa. Amoy sampagwita at mint mabango, nakakakalma. Pero para kay Marahuyo o Mara, ang amoy na ito ay amoy ng katapusan at amoy ng simula. Nakatingin siya sa maitim na likido habang dahan-dahan niyang hinahalo ito gamit ang pilak na kutsarita. Kling, kling, kling! Ang bawat pagtama ng kutsara sa tasa ay parang tunog ng kampana sa loob ng kanyang dibdib. Mabilis ang tibok ng puso niya, pero malamig ang kanyang mga kamay. Dinukot niya sa bulsa ng kanyang apron ang isang maliit na bote. Walang tatak, walang pangalan. 3 patak lang. 1, 2, 3. Mabilis na humalo ang likido sa tsa. Nawala. Parang hindi kailanman naroon. Huminga ng malalim si Mara. Inayos niya ang nangiti sa kanyang labi. Ang ngiting matagal na niyang sinasanay sa harap ng salamin. Ang ngiti ng isang masunuring manugang. Dinala niya ang tray palabas ng kusina. Tinatahak ang mahabang pasilyo ng mansyon patungo sa balkonahe. Ang Hacienda Balangaw ay naliligo sa ginto ng papalubog na araw. Ang mga puno ng niyog ay sumasayaw sa hangin, payapa at walang muwang sa krimeng magaganap. Sa balkonahe, nakaupo sa kanyang tumba-tumba si Doña Lualhati Villamor. Lola Lu, kung tawagin ng marami, pero para kay Mara, siya ang reyna na matagal nang dapat bumaba sa trono. Kahit nakatalikod, damang-dama ni Mara ang awtoridad na bumabalot sa matanda. Narito na po ang tiyaan ninyo, Mama. Malaming na wika ni Mara habang ipinapatong ang tasa sa maliit na mesa. Hindi agad lumingon si Doña Lualhati. Nakatuon ang paningin nito sa malawak na lupain. Alam mo ba, Mara? Basag ng matanda sa katahimikan. Ang boses ay matigas pa rin kahit may edad na. Ang lupang ito ay nangangailangan ng kamay na bakal. Hindi ito para sa mahihina at lalong hindi ito para sa mga mapagpaimbabaw. Natigilan si Mara. Alam ba niya? Nakahalata ba siya? Pero pinanatili ni Mara ang kanyang postura. Kaya nga po nandito si Alab. Mama, siya ang magpapatuloy ng lahat. Sagot ni Mara. Tinutukoy ang kanyang asawa. Dahan-dahang humarap si Doña Lualhati. Ang mga mata nito ay matatalim. Parang nakikita ang itim na budhi sa likod ng maamong mukha ni Mara. Si Alab ay mabuti pero bulag siya pagdating sa'yo. Diretsahang sabi ng matanda. Kaya ngayong gabi, tatawagan ko si Attorney Bagwis. Babaguhin ko ang aking huling habilin o ang last will. Sisiguraduhin kong ang hacienda ay mapupunta sa mga kamay na talagang magmamahal dito, hindi sa mga taong pera lang ang habol. Nanigas si Mara. Ang huling habilin. Kung babaguhin iyon ngayong gabi, mawawala ng saysay ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng pagpapanggap niya, ang lahat ng plano para ipaghiganti ang kanyang mga magulang. Hindi na siya makakapaghintay. Kailangan na itong mangyari ngayon. Uminom muna kayo, Mama. Pampakalma. Utos ni Mara. Ang boses ay may halong lamig na hindi niya namamalayan. Tinitigan siya ni Doña Lualhati ng matagal. May pagdududa sa mga mata nito, pero nanaig ang pagod ng katawan. Inabot ng matanda ang tasa. Pinanood ni Mara ang bawat galaw. Ang pagdampi ng tasa sa kulubot na labi, ang paglagok ng mainit na likido, ang pagbaba ng tasa sa mesa. Salamat, mahinang sabi ni Doña Lualhati. Tumalikod si Mara, kunwari ay aalis na. Magpapahinga na po ako, Mama. 1, 2,
Tatlo. Isang kalabog ang umalingaw-ngaw. Nilingon ni Mara ang matanda. Nakahawak si Doña Luwalhati sa kanyang dibdib. Nanlalaki ang mga mata. Ang bibig ay nakabukas sa hiyaw na walang boses. Namimilipit ito sa sakit. Gamot. Ang gamot ko. Paus na bulong ni Doña Luwalhati. Ang kamay ay pilit inaabot ang bag na nasa kabilang upuan. Nandoon ang gamot sa puso. Isang di pa lang ang layo. Madaling abutin. Pero hindi gumalaw si Mara. Nanatili siyang nakatayo. Nakatingin lang sa biyanan na unti-unting nalalagutan ng hininga. Ang hangin sa paligid ay biglang naging mabigat. Ang mga kuliglig ay tila tumahimik para bigyang daan ang huling sandali ng reyna ng hasyenda. Mara, tawag ng matanda, puno ng takot at pagkaunawa. Nakita niya ang katotohanan sa mga mata ng manugang. Walang awa. Walang tulong na darating. Bumagsak si Doña Luwalhati sa sahig. Ang kamay niya ay gumapang sa semento. Pilit inaabot ang laylayan ng bestida ni Mara. Mahigpit ang pagkakakapit niya, kukubaon sa tela. Yumuko si Mara, inilapit ang muka sa tenga ng matanda. Wala nang babaguhin sa testamento, Mama, bulong ni Mara. Matulog na kayo. Sa huling patak ng kanyang lakas, tumingin si Doña Luwalhati ng diretso sa mga mata ni Mara. Ang kanyang huling hininga ay nagdala ng isang salita na nagpataas ng balahibo sa batok ni Mara. Ahas! Bumagsak ang kamay ng matanda. Nanlisik ang mga mata kahit wala ng buhay. Nakatayo si Mara sa gitna ng balkonahe habang ang dilim ng gabi ay tuluyan ng nilamon ang liwanag ng Hacienda Balangao. Bumuhos ang ulan, kasabay ng pagdadalamhati ng buong Hacienda Balangao. Ang langit ay tila nakikiramay, madilim at mabigat. Tinatakpan ng sikat ng araw na dating nagbibigay buhay sa mga niyugan. Sa loob ng kapilya ng pamilya, nakatayo si Alab sa harap ng kabaong ng kanyang ina. Tila manhid ang kanyang buong katawan. Ang mga bulong ng pakikiramay mula sa mga trabahador at kaibigan ay parang ugong lang na dumadaan sa kanyang tenga pero hindi tumatagos sa kanyang isip. Ang ina niya, ang matatag na Doña Luwalhati, ay wala na. Ang babaeng akala niya ay mabubuhay magpakailanman para gabayan siya, ngayon ay nakahimlay na, maputla at malamig. Naramdaman ni Alab ang isang mainit na palad na humaplos sa kanyang likod. Pamilyar ang init na yon. Lumingon siya at nakita ang namamagang mga mata ng kanyang asawang si Mara. Tahan na, mahal, bulong ni Mara. Ang boses ay basag din dahil sa yak. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Tayo na lang ang magtutulungan ngayon. Isinandal ni Alab ang ulo sa balikat ng asawa. Sa gitna ng kanyang pagguho, si Mara ang tanging poste na naiwang nakatayo. Kung wala ito, baka tuluyan na siyang nabaliw. Niyakap niya ito ng mahigpit, humahagulgol tulad ng isang bata. Bakit ang bilis, Mara? Bakit hindi man lang ako nakapagpaalam? Hikbi ni Alab. Hinagod ni Mara ang kanyang buhok. May mga bagay na sadyang hindi natin hawak, Alab. Ang mahalaga, alam ni Mama na mahal mo siya. At alam kong masaya na siya kung nasaan man siya ngayon. Sa di kalayuan, sa isang sulok ng kapilya, nakatayo si Manang Amuma. Hindi siya lumalapit. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa laylayan ng kanyang bestida. Nanginginig ang matanda. Hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa isang bagay na gumabagabag sa kanya. Nakita ni Alab ang matanda at kumawala saglit sa yakap ni Mara. Lumapit siya kay Manang Amuma. Ang budgong nag-alaga sa kanya mula pagkabata ay mukhang tuliro. Manang, tawag ni Alab. Ayos lang po ba kayo? Napatingin si Manang Amuma kay Alab. Tapos ay lumipat ang tingin kay Mara na nasa likuran nito. May takot sa mata ng matanda. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang panyo mula sa kanyang bulsa.
Ito ang panyong suot ni Doña Luwalhati noong hapon na yon. Alab, nanginginig na simula ni Manang Amuma. Yung nakita ko sa bibig ng mama mo. May, bago pa matapos ni Manang ang sasabihin, biglang sumulpot si Mara sa pagitan nila. Mabilis pa sa kidlat na hinablot ni Mara ang panyo mula sa kamay ng matanda. Manang, di ba sinabi ko na sa'yo na magpahinga ka na? Ang boses ni Mara ay malumanay pa rin, pero may diin na nagpatigil sa paghinga ni Manang Amuma. Pagod lang yan. At saka, marumi na tong panyo. Baka kung ano pang bakterya ang makuha ni Alab dito. Humarap si Mara kay Alab. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Stress lang yan, mahal. Ang daming iniisip ni Manang. Baka kung ano-ano na ang nakikita. Tumingin si Alab kay Manang Amuma. Gusto niyang magtanong, pero nakita niyang yumuko na lang ang matanda at umatras. Opo, pagod lang siguro ako. Patawarin niyo ako, Senyorito Alab. Tumalikod si Manang Amuma at naglakad palayo. Pero bago siya tuluyang lumabas ng pinto, lumingon siya muli. Nakita niyang nakayakap ulit si Mara kay Alab, pero ang mga mata ni Mara ay nakatingin ng diretso sa kanya. Matalim, nagbabanta, lumalim ang gabi. Unti-unting umuwi ang mga nakiramay. Naiwan si Alab na nakaupo sa harap ng kabaong tulala. Mahal, tapik ni Mara sa kanya. Kakausapin ko lang saglit si Attorney Bagwis sa labas. Tungkol lang sa mga papeles ng libing, babalik ako agad. Tumangulang si Alab. Sige, dito lang ako. Lumabas si Mara. Hindi niya napansin na sa gilid ng pasilyo, sa may dilim kung saan hindi abot ng ilaw ng poste, ay naroon pa rin si Manang Amuma. Nagtatago, nakikinig. Sinundan ng tingin ni Manang ang paglalakad ni Mara patungo sa isang itim na kotse kung saan naghihintay si Attorney Bagwis. Nakita niyang nag-abot ang dalawa ng isang folder. Hindi naririnig ni Alab ang usapan, pero malinaw ito sa pandinig ni Manang Amuma na nasa likod ng malaking haligi. Naibigay ko na ang instructions sa crematorium, bulong ni Attorney Bagwis. Sigurado ka ba dito, Mara? Masyadong mabilis. Huwag ka ng maraming tanong. Sagot ni Mara. Ang boses na kanina ay puno ng luha. Ngayon ay tuyo at malamig na parang yelo. Tumingin si Mara sa paligid. Sinisiguradong walang nakakakita. Inilapit niya ang mukha sa bintana ng kotse. Sunugin mo lahat, utos ni Mara. Ang damit na suot niya, ang sapin sa kama, at lalo na ang mga gamot sa kwarto niya. Walang ititirang kahit anong bakas. Naiintindihan mo? Napahawak si Manang Amuma sa kanyang bibig upang pigilan ang pag-impit ng tili. Ang kanyang hinala ay hindi lang guni-guni. May demonyong nakapasok sa Hacienda Balangaw at ang demonyong iyon ay ang asawa mismo ng kanyang alaga. Mabigat ang hangin sa loob ng silid-aklatan ng Hacienda Balangaw. Ang mga librong nakahilera sa matataas na estante ay tila mga matang nakamasid sa 3 taong nakaupo sa palibot ng mahabang mesang nara. Si Alab ay nakayuko. Ang mga siko ay nakatuon sa mesa habang sapo ang kanyang noo. Sa kanyang tabi, tuwid na tuwid ang upo ni Mara. Nakasuot siya ng itim na bestida, disente at kagalang-galang, pero sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga paa ay hindi mapakali sa pananabik. Sa kabila naman ay si Attorney Bagwis. Inayos nito ang kanyang salamin bago binuksan ang isang makapal na folder. Ang tunog ng paglipat ng papel ay parang kulog sa katahimikan ng kwarto. Bilang legal na tagapamahala ng mga ari-arian ng yumaong Doña Luwalhati Villamor, panimula ng abogado, ang boses ay formal at walang emosyon. Narito tayo upang basahin ang kanyang huling habilin. Hindi umimik si Alab. Para sa kanya, ang yaman ng pamilya ay walang saysay kung wala na ang kanyang ina. Nagpatuloy si Bagwis. Ako, si Luwalhati Villamor, nasa tamang pag-iisip at kalusugan, ay ipinapamana ang buong Hacienda Balangaw, kasama ang lahat ng lupain,
bank accounts, at stocks sa aking kaisa-isang anak na si Alab Villamor. Napabuntong hininga ng malalim si Alab. Ayoko niyan, attorney. Ipamigay niyo na lang sa charity. Hindi ko kayang patakbuhin ang hasyenda ng mag-isa. Dito na sumingit si Mara. Hinawakan niya ang kamay ni Alab, mahigpit. Alab, hindi mo pwedeng talikuran ang pamana ni Mama. Ito ang buhay niya. Malambing na sabi ni Mara. Pero ang kanyang mga mata ay nakatuon kay attorney. Bagwis, naghihintay sa susunod na sasabihin nito. Tumikim si Bagwis. May karugtong pa, Mr. Villamor. Dahil sa kasalukuyang emosyonal na estado ng tagapagmana at ayon sa huling rebisyon na ginawa ni Doña Luwalhati bago siya bawian ng buhay, itinalaga niya si Marahuyo Dagtum Villamor bilang co-administrator at financial guardian. Nag-angat ng ulo si Alab, kunot ang noo. Si Mara? Opo. Mabilis na sagot ni Bagwis. Ibig sabihin, lahat ng desisyon sa pera, pagbenta ng lupa, o pagpapalabas ng pondo ay kinakailangan ng pirma ng iyong asawa. Ginawa ito ng iyong ina para protektahan ka, Alab. Alam niyang mahihirapan ka sa pagdadalamhati. Tumingin si Alab kay Mara. Sa mga mata ng kanyang asawa, nakita niya ang imahe ng isang anghel na handang sumalo sa lahat ng kanyang pasanin. Hindi niya nakita ang kislap ng tagumpay na pilit nitong itinatago. Tama si Mama, mahinang sabi ni Alab. Hindi ko kaya to. Mara, ikaw na ang bahala. Ikaw naman ang palaging nandyan para sa akin. Iniabot ni Bagwis ang ballpen at ang dokumento. Walang pag-aalinlangan ni hindi man lang binasa ang mga maliliit na letra. Pinirmahan ni Alab ang papel. Ang tinta ng kanyang pirma ay nagsilbing selyo ng kanyang sariling kulungan. Salamat, Alab, bulong ni Mara. Pangako, aalagaan ko ang lahat ng pinaghirapan ni Mama. Nang matapos ang pirmahan, nagpaalam na si Alab para bumalik sa kanyang kwarto. Naiwan si Mara at si Attorney Bagwis sa silid-aklatan. Nang magsara ang pinto, dahan-dahang gumuhit ang isang ngiti sa labi ni Mara. Isang ngiti na hindi na niya kailangang itago. Tumayo siya at lumapit sa malaking oil painting ni Doña Luwalhati na nakasabit sa dingding. Tinitigan niya ang mukha ng biyenan. Sabi mo, hindi para sa akin ang hasyendang ito. Ngayon, nasa palad ko na ang lahat, Mama, at wala kang nagawa. Kinuha ni Mara ang baso ng alak na nasa mesa at itinaas ito sa tapat ng painting. Cheers! Samantala, sa kusina ng mansyon, abala ang mga katulong sa pagliligpit. Si Manang Amuma ay tahimik na nagpupunas ng mga plato, ang isip ay lumilipad pa rin sa mga nangyari. Biglang may kumatok sa pintuan sa likod. Isang delivery man. Delivery po para kay Manang Amuma? Tanong ng lalaki. Nagulat si Manang. Ako yon. Kanino galing? Wala pong nakalagay na pangalan ng sender, ma'am. Pero scheduled delivery po ito. Binayaran na noong nakaraang buwan pa. Inabot ni Manang Amuma ang maliit na kahon na nakabalot sa simpleng brown paper. Nang makaalis ang delivery man, dahan-dahan niyang pinunit ang balot sa isang sulok ng kusina kung saan walang makakakita. Sa loob ng kahon, may isang maliit na sobre at sa loob ng sobre, may isang susi na tanso. Luma na ito at may kakaibang ukit sa hawakan. May kasamang kapirasong papel. Sulat kamay na pamilyar kay Manang Amuma. Sulat kamay na nakapagpatigil ng kanyang mundo. Ang nakasulat, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako at tama ang hinala ko. Amuma, buksan mo ang silid ng alaala. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Napayakap si Manang Amuma sa liham. Ang silid ng alaala ay ang lumang kwarto sa atik na matagal nang ipinasara ni Doña Luwalhati at walang sino man ang pinapapasok. Buhay pa man o patay, si Doña Luwalhati ay may plano at ang susi sa katotohanan ay nasa nanginginig na mga kamay ngayon ni Manang Amuma.
Tahimik ang buong hacienda Balangaw. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang huni ng hangin na sumusuot sa mga siwang ng bintana at ang malakas na kabog sa dibdib ni Manang Amuma. 2:00 ng hapon. Ito ang oras ng siesta. Alam ni Manang na nakaalis na si Mara, kasama ang driver para pumunta sa bangko. At si Alab naman ay nakakulong sa kanyang kwarto. Tulog dahil sa gamot na pampakalma. Ito lang ang pagkakataon niya. Dahan-dahan ang bawat hakbang ni Manang Amuma paakyat sa hagdanang gawa sa Nara. Bawat langit-ngit ng kahoy ay parang sigaw na nagbabadyang magbunyag sa kanyang kinaroroonan. Mahigpit ang hawak niya sa lumang susi na tanso, ang huling regalo ng kanyang yumaong senyora. Narating niya ang dulo ng pasilyo sa atik. Ang silid ng alaala. Ang pinto ay nababalutan na ng alikabok at mga sapot ng gagamba. Matagal na itong ipinasara ni Doña Luwalhati at sino mang magtangkang pumasok ay agad na sisisantihin. Pero ngayon, wala na ang Doña at ang utos niya mula sa kabilang buhay ang sinusunod ni Manang. Nanginginig ang kamay na isinuot ni Manang ang susi sa seradura. Click! Bumukas ang pinto nang may mahabang inggit. Bumungad sa kanya ang amoy ng luma, amoy ng papel, natuyong tinta at nakaraan. Pumasok si Manang at mabilis na isinara ang pinto sa kanyang likuran. Ang silid ay puno ng mga filing cabinets at mga kahon. Ito ang dating opisina ng yumaong asawa ni Doña Luwalhati, ang ama ni Alab. Hinanap ng mga mata ni Manang ang tinutukoy sa sulat. Hanapin mo ang taong 1,000, 900 at 98 Amuma. Ang katotohanan tungkol sa mga dagtum. Dagtum. Ang apelyido ni Mara sa pagkadalaga. Naghalungkat si Manang sa mga kahon. Puno ng alikabok ang kanyang mga kamay. Ubo siya ng ubo pero pilit itong pinipigilan. Sa wakas, sa ilalim ng isang tumpok ng mga resibo, nakita niya ang isang itim na ledger at isang brown envelope na may pangalang Arturo Dagtum. Binuksan niya ang envelope. Bumagsak ang ilang litrato at mga dokumento. Kinuha niya ang isang papel. Ito ay isang confession letter. Sulat kamay ng ama ni Mara. Binasa ito ni Manang ng pabulong. Ang boses ay nanginginig sa takot at gulat. Ako, si Arturo Dagtum, ay umaamin sa pagnanakaw ng halagang 2,000,000 piso mula sa pondo ng Hacienda Balangaw para sa aking sugal. Patawarin niyo ako, Doña Luwalhati. Salamat at hindi niyo ako ipapakulong alang-alang sa aking anak na si Marahuyo. Napahawak si Manang sa kanyang bibig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mali ang alam ng lahat. Ang kwentong ikinalat ni Mara na inapi at tinanggalan ng trabaho ang ama niya nang walang dahilan ay isang kasinungalingan. Hindi biktima ang ama ni Mara. Ang ama ni Mara ang nagnakaw at si Doña Luwalhati pa ang nagmagandang loob na huwag itong ipakulong para hindi masira ang kinabukasan ng maliit na Mara noon. Diyos ko! Bulong ni Manang habang tumutulo ang luha. Pinalaki si Mara sa kasinungalingan. Ang buong paghihiganti niya, walang basihan. Kinuha ni Manang ang ledger at ang envelope. Kailangan itong makita ni Alab. Kailangang malaman ni Alab na ang asawa niya ay isang manloloko na anak ng isang magnanakaw. Akmang tatayo na si Manang nang biglang, Broom! Broom! Narinig niya ang tunog ng sasakyan sa driveway. Ang makina ng itim na SUV. Bumilis ang tibok ng puso ni Manang. Bakit ang aga? Bakit bumalik agad si Mara? Sumilip siya sa bintana mula sa atik. Nakita niyang bumaba si Mara sa kotse. Hindi ito mukhang galing sa bangko. Magulo ang buhok nito at mukhang galit. Kausap nito sa telepono si Attorney Bagwis at ang boses ay umaabot hanggang sa itaas. Wala doon ang titulo. Bagwis, hinalugog ko na ang safe deposit box. Kailangan nating hanapin sa bahay. Sigaw ni Mara habang papasok sa pinto ng mansyon. Natigilan si Manang. Ang titulo ng lupa. Iyon ang hinahanap ni Mara.
At siguradong aakyat ito dito dahil ito lang ang kwartong hindi pa niya napapasok. Narinig ni Manang ang pagbukas ng main door sa ibaba. Bog! Ang tunog ng takong ni Mara ay umaalingaw-ngaw sa marmol na sahig. Mabilis, papalapit sa hagdan. Tak, tak, tak. Nagpanik si Manang Amuma. Wala siyang lalabasan. Iisa lang ang pinto. Lumingalinga siya. May isang lumang aparador sa sulok, puno ng mga lumang kortina. Mabilis pa sa daga, sumiksik si Manang sa loob ng aparador. Yakap-yakap ang mga ebidensya sa kanyang dibdib. Narinig niya ang mga yapak sa pasilyo ng atik. Mabibigat. Huminto ang mga yapak sa tapat mismo ng pinto ng silid ng alaala. Pigil hininga si Manang. Kahit ang pagtibok ng puso niya ay gusto niyang patigilin, dahan-dahang umikot ang seradura ng pinto. Kriek! Bumukas ang pinto. Pumasok ang anino ni Mara sa silid. Amoy na amoy ni Manang ang matapang na pabango nito na humalo sa amoy ng alikabok. Nasaan ka na? Bulong ni Mara, hindi sa tao, kundi sa dokumentong hinahanap niya. Mula sa maliit na siwang ng aparador, nakita ni Manang ang mukha ni Mara. Wala na ang maamong mukha na ipinapakita nito kay Alab. Ang nakita niya ay mukha ng isang desperadong hayop na gutom sa laman. Humakbang si Mara, palapit sa mesa, palapit sa aparador. Tumunog ang sahig sa paanan ng aparador. Huminto si Mara. Dahan-dahan itong lumingon sa direksyon ni Manang. May tao ba dyan? Tanong ni Mara. Ang boses ay malamig at matalim. Hinawakan ni Mara ang handle ng aparador. Nagising si Alab mula sa isang masamang panaginip. Sa panaginip niya, tinatawag siya ng kanyang ina, pero hindi niya ito makita. Ang boses lang nito, ang naririnig niya, paulit-ulit na bumubulong ng isang salita. Ahas! Napabalikwas siya ng bangon, pinagpapawisan. Madilim pa ang kwarto. Nasaan si Mara? Mara? Tawag niya. Ang boses ay garalgal. Mara, asan ka? Ang pagtawag na yon ang naging kaligtasan ni Manang Amuma. Sa atik, nang marinig ni Mara ang sigaw ni Alab, napamura ito ng mahina. Binitawan niya ang handle ng aparador at mabilis na tumakbo palabas ng silid para puntahan ang asawa. Sa pagkakataong yon, nakalabas si Manang Amuma mula sa aparador, nanginginig ngunit dala-dala ang mga ebidensya. Nagtago siya sa isang madilim na sulok hanggang sa makahanap ng tiyempong makababa nang hindi napapansin. Pumasok si Mara sa kwarto ni Alab. Ang mukha ay agad na naging maamo. Nandito ako. Mahal. Bakit? Anong nangyari? Masama ang panaginip ko, sabi ni Alab. Niyakap ang asawa. Shh, panaginip lang yan. Pagpapakalma ni Mara. Ngunit sa isip niya, nag-iinit ang kanyang ulo. Muntik na. Kailangan na niyang matanggal ang matandang hukluban na iyon. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Alab, pumasok si Mara sa dining room. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala at lungkot. Mahal, simula niya, ayokong dagdagan ang problema mo pero may nawawala kasi sa mga gamit ni Mama. Napakunot noo si Alab. Anong nawawala? Yung kwintas niya na perlas, yung paborito niya, hindi ko mahanap. At nakita ko si Manang Amuma na palaging pumapasok sa kwarto ni Mama nitong mga nakaraang araw, sabi ni Mara, ang boses ay tila nag-aalangan. Bago pa man makasagot si Alab, isang sigawan ang narinig nila mula sa pasilyo. Pumasok ang isa pang katulong, humihingal. Senyorito Alab, Senyora Mara, si Manang Amuma po. Paalis na. May dalang bag. Nagkatinginan si Alab at Mara. Mabilis silang tumayo at lumabas. Naabutan nila si Manang Amuma sa may pintuan. Bit-bit ang isang maliit na bayong. Manang, saan po kayo pupunta? Tanong ni Alab. Aalis na sana ako, hiho. May importante lang akong aasikasuhin sa bayan. Nauutal na sagot ni Manang. Ang totoo, dala niya ang mga dokumento at pupunta sana siya sa isang pinagkakatiwalaang pulis. Patingin ang dala mo.
Malamig na utos ni Mara. Wala ito, senyora. Mga damit ko lang. Pagtanggi ni Manang Amuma. Pero huli na. Mabilis na hinablot ni Mara ang bayong. Itinapon niya ang laman nito sa sahig. Nahulog ang mga damit, isang rosaryo at isang kumikinang na kwintas na perlas. Nanlaki ang mata ni Alab. Ito ang kwintas ng kanyang ina. Hindi, bulong ni Manang Amuma. Ang muka ay namutla. Hindi akin yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Tumingin si Mara kay Alab. Ang mga mata ay puno ng kunwaring luha. Alab, siya nga, ninakaw niya. Parang gumuho ang mundo ni Alab. Ang taong nag-alaga sa kanya. Ang taong itinuring niyang pangalawang ina. Isang magnanakaw. Ang sakit na dulot ng pagkamatay ng kanyang ina ay napalitan ng nag-aapoy na galit. Manang, sabi ni Alab, ang boses ay nanginginig sa galit. Paano niyo nagawa ito? Matapos ang lahat ng ginawa ni Mama para sa inyo. Lumuhod si Manang Amuma sa harap ni Alab, humahagulgol. Hinawakan niya ang laylayan ng pantalon nito. Alab, hiho, pakinggan mo ako. Pakana lang niya to lahat. Sigaw ni Manang, itinuturo si Mara. Siya ang demonyo dito. May ebidensya ako. Pakinggan mo ako. Nagmamangakaawa ako sa'yo. Tama na. Sigaw ni Alab. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Itinulak niya ang kamay ng matanda. Wala akong pakialam sa mga kasinungalingan mo. Nakita ko na ang totoo. Alab, anak. Hindi mo na ako anak. Putol ni Alab. Umalis ka na. Umalis ka na sa pamamahay na ito bago pa kita ipakaladkad sa mga gwardya. Ang mga salitang yon ay parang punyal na tumusok sa puso ni Manang Amuma. Tumayo siya. Ang luha ay patuloy na dumadaloy. Tinitigan niya si Alab, hindi na may galit, kundi may awa. Awa para sa batang pinalaki niya na ngayon ay bulag sa katotohanan. Sana balang araw, mamulat ka, Alab. Sabi niya, ang boses ay basag. Tumalikod si Manang Amuma at naglakad palabas. Kasabay ng paghakbang niya sa labas ng pinto, bumuhos muli ang malakas na ulan. Niyakap ni Mara si Alab mula sa likod. Shh! Tama na, mahal. Nandito na ako. Tayo na lang. Nakatayo si Alab doon, pinapanood ang papalayong anino ng kanyang Manang Amuma habang nilalamon ito ng ulan. Ang galit sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang kirot. Isang pakiramdam na may ginawa siyang isang napakalaking pagkakamali. Lumipas ang isang linggo. Para kay Mara, bawat araw ay isang tagumpay. Wala na si Doña Lualhati, wala na si Manang Amuma. Siya na ang reyna ng Hacienda Balangao. Gabi-gabi, umuupo siya sa paboritong tumba-tumba ng kanyang biyenan sa balkonahe, may hawak na kopita ng mamahaling alak. Mula doon, tanaw niya ang mga ilaw na kumukutitap sa buong lupain. Akin na ito lahat, bulong niya sa sarili. Si Alab ay parang isang maamong tupa. Sunod-sunuran sa lahat ng gusto niya, abala sa pagluluksa, kaya't ipinauubayan na sa kanya ang lahat ng desisyon. Perpekto na sana ang lahat, pero isang gabi, habang nag-iisa siya sa balkonahe, naamoy niya ito. Sampagwita. Ang pabango ni Doña Lualhati. Malakas, parang may katabi lang siya. Lumingon si Mara, pero wala namang tao. Ipinagsawalang bahala niya ito. Guni-guni lang, sabi niya. Ngunit kinabukasan, habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig naman niya ang tunog. Krik! Krik! Ang tunog ng tumba-tumba sa balkonahe. Dahan-dahan siyang sumilip. Walang tao. Nakatigil ang upuan. Pero sigurado siyang narinig niya iyon. Nagsimulang tumaas ang balahibo ni Mara sa batok. Ang mga sumunod na gabi ay naging impyerno. Nagigising siya sa kalaliman ng gabi dahil sa tunog ng mga yabag sa labas ng kanyang kwarto. Yabag na mabagal, tila may hinihila ang paraan ng paglakad ni Doña Lualhati. Isang araw, pumasok siya sa silidaklatan.
Ang libro na binabasa niya kagabi ay nakapatong sa ibang mesa. Ang pluma na laging nasa kaliwa ay nasa kanan. Maliliit na bagay pero sapat na para guluhin ang isip niya. Hindi siya naniniwala sa multo. Para sa kanya, may isang taong naglalaro sa kanya at isa lang ang nasa isip niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Bagwis. Ano na naman to, Bagwis? Bungad niya, hindi man lang nag-hello. Anong sinasabi mo, Mara? Nagtatakang sagot ng abogado sa kabilang linya. Huwag ka nang magkunwari. Ikaw ang nasa likod nito, ano? Ikaw ang nananakot sa akin para isipin kong nababaliw na ako. Para ano? Para makuha mo lahat. Mara, huminahon ka. Wala akong ginagawang ganyan. Baka naman pagod ka lang. Pagod? Halos hindi na ako makatulog sa bahay na to. Kung hindi ikaw, sino? Sigaw ni Mara. Ang boses ay nagiging hysterical. Pinatay niya ang tawag. Ang tiwala niya sa kanyang kasabwat ay unti-unti nang nawawasak. Pumasok si Alab sa silid-aklatan. Nakakunot ang noo. Sinong kausap mo, mahal? Bakit ka sumisigaw? Humarap si Mara sa asawa. Ang mukha niya ay galit at pagod. Wala na ang malambing na asawa. Wala. Huwag mo nga akong pakialaman, sagot niya ng pabalang. Natigilan si Alab. Ito ang unang beses na sinigawan siya ni Mara. Nakita niya ang isang bahagi ng asawa na hindi pa niya nakikita dati. Mailap, magagalitin, at tila may itinatagong takot. Okay ka lang ba, Mara? Parang iba ka na nitong mga nakaraang araw. Mahinang sabi ni Alab. Ayos lang ako, giit ni Mara bago lumabas ng silid at iniwan si Alab na nag-iisa at naguguluhan. Gabi, pagod na pagod si Mara. Gusto na lang niyang matulog at kalimutan ng lahat. Pumasok siya sa kanilang kwarto. Ang ilaw mula sa buwan sa labas ang nagsisilbing liwanag. Humiga siya sa kama. Dama niya ang lambot ng unan sa kanyang pisngi. Ipipikit na sana niya ang kanyang mga mata nang may maramdaman siyang isang matigas na bagay sa ilalim ng unan. Kinapa niya ito. Hindi ito unan. Kinuha niya ito at itinapat sa liwanag ng buwan. Isang lumang tape recorder, maliit, maalikabok, parang kinuha mula sa baul ng nakaraan. Nanlamig ang dugo ni Mara. Hindi yun parte ng mga gamit nila ni Alab. At sigurado siyang wala iyon doon kaninang umaga. Nakatitig siya sa recorder, ang kanyang paghinga ay bumibilis. Ang mga multo ng kahapon ay hindi na lang bumubulong. Ngayon, nag-iwan na sila ng isang bagay na pisikal, isang bagay na maaaring maglaman ng katotohanang pilit niyang ibinabaon sa limot. Hindi na mapakali si Alab. Ang imahe ng kanyang asawang sumisigaw sa telepono, ang mga kakaibang pangyayari sa bahay, at ang biglaang pagbabago sa ugali nito ay bumabagabag sa kanya. Idagdag pa, ang walang tigil na pagkirot sa kanyang dibdib sa tuwing naaalala niya ang pagtataboy kay Manang Amuma. Isang hapon, hindi na niya natiis. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang hanapin ang matanda. Kailangan niya ng kasagutan. Nagpaalam siya kay Mara na bibisita sa puntod ng kanyang ina, pero ibang direksyon ang tinungo ng kanyang sasakyan. Nagpunta siya sa bayan, nagtanong-tanong sa mga lumang kakilala, ngunit walang nakakaalam kung nasaan si Manang Amuma. Gabi na nang mapadpad siya sa tapat ng lumang simbahan sa dulo ng bayan. Doon, sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Nakaupo sa isang bangko, nakatingin sa kawalan. Manang, tawag ni Alab. Ang boses ay halos pabulong. Lumingon si Manang Amuma. Sa pagkakita nito sa alaga, tumulo agad ang mga luhang kanina pa nito pinipigilan. Tumakbo si Alab palapit at walang sabi-sabing lumuhod sa harap ng matanda. Manang, patawarin niyo po ako, sabi ni Alab. Humahagulgol. Patawarin niyo po ako sa lahat. Naging mahina ako, nabulag ako,
Patawarin niyo ako. Hinaplos ni Manang Amuma ang buhok ni Alab tulad ng ginagawa nito noong bata pa siya. Hindi mo kasalanan, Hijo. Nabulag ka lang sa pag-ibig, sagot ng matanda. Tumayo ka dyan, Alab. May kailangan kang malaman. May kailangan kang marinig. Tumayo si Alab. Mula sa bayong ni Manang Amuma, inilabas nito ang isang bagay. Ang lumang tape recorder. Ano po yan? Tanong ni Alab. Ang katotohanan, sagot ni Manang. Bago bawian ng buhay ang mama mo, may hinala na siya. Kaya sa huling pag-uusap nila sa balkonahe, palihim kong inilagay ito sa ilalim ng kanyang upuan. Itinapon ito ni Mara sa basura dahil sa takot. Pero nakuha ko ulit bago ako paalisin. Nanginginig ang kamay na inabot ni Alab ang recorder. Tila ba may hawak siyang isang bomba na sasabog anumang oras. Pindutin mo, Alab. Pakinggan mo ang boses mula sa hukay. Sa ilalim ng tahimik na gabi, pinindot ni Alab ang play button. Click. Isang mahinang hiss ang unang narinig. Tapos ay ang boses ng kanyang ina, mahina at hirap. Gamot. Ang gamot ko. Pagkatapos noon, katahimikan. Ilang segundong katahimikan na nakakabingi. At biglang, isang tawa. Isang tawa na kilalang-kilala ni Alab. Pero ngayon ay puno ng lason at kasamaan. Ang tawa ni Mara at ang kanyang boses, malamig, walang kaluluwa. Wala nang babaguhin sa testamento, Mama. Matulog na kayo. Narinig ni Alab ang huling paghinga ng kanyang ina at ang salitang ibinulong nito. Ahas! Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Alab. Binitawan niya ang recorder. Bumagsak ito sa semento. Ang babaeng pinakasalan niya. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ang babaeng kayakap niya gabi-gabi. Siya. Siya ang pumatay sa kanyang ina. Ang lahat ng pagtataka ay naging kalinawan. Ang lahat ng pagmamahal ay naging abo. Ang lahat ng lungkot ay naging purong galit. Gumuho ang mundo ni Alab, pero mula sa mga guho na yon, isang bagong Alab ang isinilang. Hindi na ang lalaking mahina at nagbubulag-bulagan, kundi isang anak na uhaw sa katarungan. Pinunasan niya ang kanyang luha. Tumingin siya kay Manang Amuma. Ang kanyang mga mata ay hindi na malungkot, kundi nag-aapoy. Salamat po, Manang. Itago niyo po muna ang mga dokumento. Ako na ang bahala sa kanya, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng panganib. Tumalikod si Alab at sumakay sa kanyang kotse. Hindi na siya lumingon pa. Ang tanging nasa isip niya ay ang Hacienda Balangaw at ang ahas na naghihintay doon. Pinaharurot niya ang sasakyan sa gitna ng gabi. Ang mga ulap sa langit ay nagsimulang magtipon, tila naghahanda sa isang malakas na bagyo. Ang bagyo sa kalangitan ay walang-wala kumpara sa bagyo ng galit na namumuo sa loob ng puso ni Alab Villamor. Dumating si Alab sa Hacienda Balangaw na tila isang anino. Ang bagyo sa labas ay nagsisimula nang magpakita ng lakas. Malakas ang hangin at nagsisimula na ang ambon. Pinarada niya ang sasakyan sa likod ng mansyon doon sa hindi ito agad makikita. Pumasok siya sa loob. Tahimik ang bahay. Nakita niya si Mara sa sala. Kausap na naman sa telepono si attorney. Bagwis. Pero ngayon, hindi na siya ang dating Alab na dadaan lang at hahalik sa noo ng asawa. Ngayon, siya ay isang mangangaso na pinagmamasdan ng kanyang biktima. Hindi ko mahanap, Bagwis. Narinig niyang bulong ni Mara sa telepono. Pinaikot-ikot na yata ng matandang yon ang titulo ng lupa. Kailangan natin yon para maliquidate ang assets. Bilisan mo. Nararamdaman kong malapit na. Malapit nang may mangyaring masama. Nagtagis ang bagang ni Alab. Hindi lang pala pagpatay ang ginawa nito. Planado rin ang pagnanakaw sa lahat ng pinaghirapan ng kanyang mga magulang. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang nagngangalit na puso. Hindi pa ito ang oras. Kailangan niya ng tamang tiyempo. Naglakad siya papasok ng sala
na parang walang narinig. Mahal? Sinong kausap mo? Mabilis na ibinaba ni Mara ang telepono, halatang nagulat. Wala, mahal. Si attorney lang. Kinakamusta ang mga papeles? Kumain ka na ba? Ngumiti si Alab, isang ngangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Hindi pa. Sabay na tayo? Ang hapunan na yon ang pinakamahaba at pinakamabigat sa kasaysayan ng hasyenda. Para silang dalawang aktor sa isang entablado, parehong nagpapanggap na normal ang lahat. Napansin ko, mahal, palagi mong hinahanap ang mga lumang dokumento ni Mama. Sabi ni Alab habang hinihiwa ang karne sa kanyang plato. May partikular ka bang kailangan? Baka matulungan kita. Kinabahan si Mara pero hindi niya ito ipinahalata. Wala naman. Gusto ko lang ayusin ang mga naiwan niya. Nakakalat kasi. Ganoon ba? Sabi ni Alab. Naalala ko tuloy. May sinasabi si Mama dati tungkol sa isang titulo na itinago niya para raw sa tamang panahon. Gusto mo bang hanapin natin bukas? Biglang nagliwanag ang mukha ni Mara. Kumagat ito sa pain. Talaga, mahal? Sige, magandang ideya yan. Kinabukasan, kunwari naghahanap sila. Si Alab, na alam na kung nasaan ang mga totoong dokumento dahil itinuro na ni Manang Amuma, ay kumuha ng isang peking folder. Ito yata yon, Mara. Sabi niya, iniabot ang folder. Sa loob, may mga peking papeles na mukhang kapani-paniwala. Kasama ang isang peking titulo at isang kasulatan ng pagbebenta. Nagliwanag ang mga mata ni Mara. Ito na nga, ang galing mo, mahal. Kailangan ko lang itong dalhin kay attorney para ma-verify. Kinuha niya ang isang papel at ballpen. Pirmahan mo na lang ito, mahal. Authorization lang para maipakita ko sa kanya. Tiningnan ni Alab ang papel. Ito ay isang special power of attorney. Kapag pinirmahan niya ito, bibigyan niya si Mara ng ganap na kapangyarihan na ibenta ang lahat nang wala na siyang pahintulot. Ngumiti si Alab. Sige, para sa'yo. Kinuha niya ang ballpen at pumirma. Ang hindi alam ni Mara, habang naghahanap sila, tumawag na si Alab sa bangko at sa abogado ng pamilya. Ang lahat ng accounts ay naka-freeze na. Ang anumang transaksyon gamit ang pangalan ng hasyenda ay agad na magtitrigger ng alerto sa mga pulis. Ang pinirmahan niya ay isang bitag. Umalis si Mara, dala ang mga peking dokumento. Ang mukha ay puno ng tagumpay. Babalik ako agad. Mahal, aayusin ko lang ang kinabukasan natin. Naiwan si Alab sa mansyon. Umakyat siya sa kwarto nila. Binuksan niya ang cabinet ni Mara. Sa ilalim ng mga damit nito, nakita niya ang isang maleta na handa nang umalis. Puno ito ng mga alahas at dolyar. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Walang pag-ibig, walang kinabukasan. Puro kasinungalingan. Gabi, bumalik si Mara. Ang mukha ay hindi maipinta. Alab, bakit hindi ko ma-access ang mga account? Sabi ng bangko, naka-freeze daw lahat. Kalmadong nakaupo si Alab sa sala, naghihintay. Bakit, mahal? May kailangan ka bang bilhin? Anong klaseng tanong yan? Siyempre, para sa hasyenda. Para sa hasyenda? O para sa pagtakas niyo ni Bagwis? Tanong ni Alab. Ang boses ay biglang naging malamig. Nanigas si Mara. Tinitigan niya si Alab. Sa mga mata ng asawa, wala na ang dating Alab na sunod-sunuran. Ang nakikita niya ngayon ay ang mga mata ni Doña Luwalhati, mapanuri, matalim, at alam ang lahat. Napatingin si Mara sa mesa. Nakita niya ang tape recorder na itinapon niya sa basurahan. Nakapatong ito doon, tila isang tropeyo ng kanyang pagkatalo. Alam na niya. Alam na ni Alab ang lahat. Nagsimulang humangin ng malakas sa labas. Ang mga sanga ng puno ay humahampas sa mga bintana ng mansyon. Ang bagyo ay narito na. At sa loob ng sala,
Isa pang uri ng bagyo ang malapit ng sumabog. Saan mo nakuha yan? Nanginginig na tanong ni Mara. Itinuturo ang tape recorder. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi na mahalaga kung saan, sagot ni Alab. Dahan-dahang tumayo. Ang bawat galaw niya ay puno ng kontroladong galit. Ang mahalaga, narinig ko ang lahat, Mara. Ang boses ni Mama, ang boses mo. Umiling-iling si Mara. Ang kanyang unang reaksyon ay pagtanggi. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Sinisiraan ako ng kung sino man. Sino? Si Manang Amuma? Tanong ni Alab. Ang matandang pinalayas mo dahil sa isang kwintas na ikaw mismo ang nagtanim sa bagahe niya? Napaurong si Mara. Bawat salita ni Alab ay isang pako na lalong nagbaon sa kanyang sariling kasinungalingan. Wala nang lusot. Hindi mo naiintindihan, Alab. Sigaw ni Mara. Ang boses ay nagiging desperado. Inagaw ng pamilya mo ang lahat sa amin. Ang nanay mo. Siya ang sumira sa buhay ng papa ko. Pinagkaitan niya kami. Binigyan niya kami ng buhay na miserable. Inilabas ni Alab mula sa kanyang likuran ang isang brown envelope. Ang tunay na ebidensya na nakuha ni Manang Amuma. Inihagis niya ito sa mesa. Basahin mo, utos ni Alab. Basahin mo ang sulat ng ama mo. Ang ama mong hindi biktima, kundi isang magnanakaw at sugarol na pinatawad ng nanay ko para hindi masira ang kinabukasan mo. Binuksan ni Mara ang envelope. Nakita niya ang sulat kamay ng kanyang ama. Ang pag-amin sa krimen. Ang pagmamakaawa. Gumuho ang buong pundasyon ng kanyang pagkatao. Ang galit na inipon niya sa loob ng maraming taon. Ang paghihiganti na naging dahilan ng kanyang pag-iral. Lahat ay nakabase sa isang kasinungalingan. Hindi to totoo. Bulong niya habang paulit-ulit na binabasa ang sulat. Iyan ang katotohanan, Mara, sabi ni Alab. Ang boses ay may halong awa at pait. Naging biktima ka, hindi ng nanay ko, kundi ng sarili mong ama. At sa halip na tapusin ang sumpa, inulit mo lang ang kasalanan niya. Nagnakaw ka, pumatay ka. Sa puntong yun, may nabaling sa loob ni Mara na wala ang lahat ng rason, napalitan ng purong takot at pagkasira ng bait. Mabilis siyang tumakbo patungo sa drawer ng isang aparador. Kinuha niya ang isang baril. Ang baril na laging itinatago doon ng ama ni Alab para sa proteksyon. Itinutok niya ito kay Alab. Huwag kang lalapit. Sigaw niya, ang kamay ay nanginginig. Lahat kayo manloloko, mga sinungaling. Hindi natakot si Alab. Naglakad pa siya palapit. At ano ngayon, Mara? Papatayin mo rin ako? Tulad ng ginawa mo sa nanay ko? Huwag kang lalapit, sabi. Tapusin mo na, hamon ni Alab. Para matapos na rin ang pagpapanggap mo. Para hindi mo na kailangang mabuhay sa kasinungalingang binuo mo. Sa labas, kumulog ng malakas. Kasabay noon, narinig nila ang tunog ng mga sirena ng pulis. Palapit, papalakas. Napatingin si Mara sa bintana. At pagkatapos ay kay Alab. Wala na siyang pagpipilian. Cornered, ang kanyang mukha ay nagbago. Mula sa takot, naging isang blankong ekspresyon ito. Isang nakakatakot na kapayapaan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baril mula sa pagkakatuon kay Alab. At mabilis pa sa kidlat, itinutok niya ito sa sarili niyang sentido. Mara, huwag! Sigaw ni Alab, akmang susugod. Ngumiti si Mara, isang ngiting malungkot at puno ng kabaliwan. Kung hindi mapapasa akin ang hasyendang ito, bulong niya, walang magmamay-ari nito. Pumutok ang kulog kasabay ng isang putok ng baril na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Bumagsak ang katawan ni Mara sa sahig. Kasabay noon, bumukas ang pinto. Pumasok ang mga pulis, kasama si Manang Amuma. Nakita nila si Alab na nakatayo, tulala, habang nakatingin sa babaeng minsan niyang minahal na ngayon
ay naliligo sa sarili nitong dugo. Ang bagyo sa labas ay nasa kasagsagan nito, ngunit sa loob ng puso ni Alab, ang bagyo ay kakatapos lang, nag-iwan ng isang mapangwasak na katahimikan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang bagyong sumalanta sa Hacienda Balangao ay isa na lamang alaala. Ang mga nasirang halaman ay napalitan na ng mga bagong usbong. Ang araw ay muling sumisikat ng buong liwanag sa probinsya ng Sansinag. Isang beses lang dinalaw ni Alab si Mara, hindi sa kulungan, kundi sa isang mental hospital kung saan ito dinala. Ayon sa mga doktor, ang trauma ng pagkakabunyag ng lahat ng kasinungalingan at ang tangkang pagpapakamatay ay tuluyang sumira sa isip nito. Nakita niya si Mara na nakaupo sa hardin ng ospital, nakatingin sa kawalan. Ang dating matatalim na mga mata nito ay blanko na. Walang galit, walang pagsisisi, walang anumang emosyon. "Mara?" tawag niya. Lumingon ito sa kanya, pero tila hindi siya nakikilala. Ngumiti lang ito ng bahagya at nagsimulang humimig ng isang lumang oyayi, isang kanta para sa mga bata. Hindi na si Mara ang nakikita ni Alab, kundi ang multo ng isang pangakong nawasak. Hindi siya nakaramdam ng galit, kundi isang malalim na awa at lungkot. Doon sa hardin na yon, tuluyan na niyang pinakawalan ang lahat. Kinabukasan, kasama si Manang Amuma, nagtungo si Alab sa sementeryo. Dinala niya ang puntod ng kanyang ina. Inilapag niya ang mga puting bulaklak sa malamig na lapida. "Ma," simula niya, ang boses ay mahinahon. "Patawad po. Patawad kung nabulag ako. Patawad kung hinayaan kong saktan ka niya. Sana mapayapa na kayo dyan." Kinuha ni Alab mula sa kanyang bulsa ang confession letter ng ama ni Mara at ang ledger ng mga kasalanan nito. Hindi niya ito ibinigay sa mga pulis. Para sa kanya, tapos na ang lahat. Hindi na kailangan pang magtanim ng galit. Sa isang tabi, sinindihan niya ang mga papel. Pinanood niya itong maging abo at liparin ng hangin. Kasabay ng pagkaabo ng mga ito ay ang paglaya ng kanyang puso mula sa huling tanikala ng nakaraan. "Tapos na ang lahat, Alab," sabi ni Manang Amuma, hinahagod ang kanyang likod. "Masaya na ang mama mo." Niyakap ni Alab ang matanda. "Salamat po sa lahat, Manang. Kayo na lang po ang pamilya ko." Sa Hacienda Balangao, isang bagong umaga ang sumasalubong. Ang mga trabahador ay masayang nagtatrabaho. Ang sahod ay itinaas at ang pamamalakad ay naging mas makatao. Ibinalik ni Alab ang tiwala at dignidad na unti-unting winasak ng kasakiman ni Mara. Isang umaga, habang nagkakape sila ni Manang Amuma sa balkonahe, sa mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat ng trahedya, tanaw nila ang malawak na niyugan na naliligo sa sikat ng araw. "Hacienda Balangao," bulong ni Alab. "Ngayon ko lang naunawaan kung bakit ito ang ipinangalan ni Lolo. Dahil pagkatapos ng bawat malakas na ulan, laging may bahaghari." Ngumiti si Manang Amuma. "Tama ka, Hiho." Tumingin si Alab sa kalangitan. Payapa, tahimik. Ramdam niya ang presensya ng kanyang ina sa bawat hihip ng hangin, sa bawat sinag ng araw. Ang katotohanan, tulad ng araw, ay palaging hahanap ng paraan upang sumikat. At sa Hacienda Balangao, sa wakas, lumiwanag na. At dito po nagtatapos ang kwento ng Hacienda Balangao. Isang kwentong nagpatunay na ang paghihiganti ay isang lason na hindi lang sinisira ang taong kinamumuhian mo, kundi pati na rin ang sarili mong kaluluwa. Ipinakita sa atin ng sinapit ni Marahuyo na ang pundasyong itinayo sa kasinungalingan at kasakiman ay babagsak at babagsak din. At ipinakita naman sa atin ni Alab na ang tunay na lakas ay hindi nasa pagganti, kundi nasa pagharap sa masakit na katotohanan at pagpili sa kapatawaran. Ang katotohanan ay parang tubig. Kahit anong takip ang gawin mo, hahanap at hahanap ito ng paraan
para umagos patungo sa liwanag. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng ating kwento. Sana po ay inyong dinamdam, kinapulutan ng aral, at naging bahagi ng inyong bawat araw. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena at anong aral ang pinakatumatak sa inyong puso? Mangyari po lamang na ika-comment sa ibaba. Gusto po naming marinig ang inyong saloobin. At ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Isang kwento ng pag-iibigan? O isa na namang kwentong puno ng misteryo? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.